Sa mga nag-iintay nito, ito na po yung Ironsband Shadowwing 2.0. Nakabox lang siya guys kasi gusto ko lang maipakita sa inyo na kahit na ito ay budget friendly, ang gaganda ng box nila. Tingnan nyo guys oh. Solid ang box. Hindi lang ito guys ah. Nandito yung isa pang Ironsband. Ayan oh. Ang gaganda ng mga box nila talaga. Ito rin yung sa ano, sa nauna kong nireview na Ironsband. Ayan oh. Tapos yung quality ng material ng sapatos nila, maayos din. Based yan sa experience ko dito sa Ironsband Hit 2.0. So itong Ironsband Shadowwing 2.0, available po ito sa TikTok ko. Nasa 2,000 plus po ito. Search nyo lang po yung pangalan Jobs TV. At tap nyo lang po yung showcase. Makikita nyo po itong sapatos kung interested po kayo. So i-unbox ko sa inyo to guys kasi hindi lang maganda yung box nito kundi may freebies pa itong kasama. So buksan na natin. Ayan. So, unang bukas ko dito, ito na kagad bumugad sa akin yung medyas. May medyas din ako nakuha dito sa previous na na-review ko, dun sa Hit 2.0. So, yung medyas niya guys ay maganda ang quality. Tapos may pangalang Ironsband. So, meron pang wipes. Ayan o. Tapos, itong sapatos. So, sulit na sulit yung ibibili mo dito dahil sa kumpleto Ricardo yung ipapadala sa inyo. Tinitingnan ko guys dito kung maganda ba talaga yung quality ng binibigay nilang medyas. Kasi baka hindi ito pantakbo. Magkaroon tayo dito ng blister. Baliktarin ko nga. So, walang padding sa loob. Tapos yung dito sa taas ay spandex, breathable. So, pantakbo talaga ito guys. Hindi ito basta-basta na medyas lang na nabibili dyan sa tabi-tabi. Hindi rin makapal. Hindi rin manipis. Saktong-sakto lang to sa preference ko na medyas na pantakbo. Tapos nakaterno palagi dito sa sapatos na binibigay nila sa akin. Sa bagay, itong nasa taas ay black. So, yung medyas, black din. Magandang combination. So baka sabihin nyo guys na ako lang yung pinapadala nila ng previous na ganito. Mag-observe ako at tinitingnan ko, binabasa ko yung mga comment dun sa bumibili sa TikTok ko. Nakaka-receive din sila ng ganitong previous. So malaking kudos sa Ironsband. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Ironsband para i-test at gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito, opinion ko ay based sa experience ko. So bago natin ito simulan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe naman ako. Wala naman ba ito? Malaking tulong ito guys sa channel ko. Maraming po salamat sa inyo. So pag-usapan natin guys yung upper layer nito. Yung material nito guys ay Gika yarn. Tapos marami siyang butas-butas para sa pagiging breathable niya. Tapos dito sa mga butas-butas na yan, merong nakaharang dyan para hindi basta-basta papasok yung malilit na bato. Nandito yung pangalan ng Ironsband. Dito naman sa kabila, maraming butas-butas din. Tapos may nakalagay na 42.195 distance ng marathon. Tapos dito 2.0, dito naman sa kabila, Yingyi. Tapos target, 3 minutes and 28 seconds. Dito naman sa back, merong hawakan para kapag isusuot natin yung heel natin dito, hindi tayo nahihirapan. Tapos yung dalawang stripe dito ay reflectorized. Kapag tinitingnan ko kasi itong front, parang walang toka. Pero nung tinitingnan ko yung loob, merong nakalagay dito na manipis na toka. Tapos, malambot, bumabalik. So, hindi basta-basta ito magugusot itong toe box. So, meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. So, meron siyang pampitong lacing holes. May higpitan mo ito ng maayos. Kung sakali naman na maluwag ito sa inyo, mako-customize mo yung pagtali dito dahil dito sa pampitong lacing holes. Yung sintas naman niya guys ay sakto lang yung haba, tapos sakto lang din yung lapad. Yung tang naman niya guys ay sakto lang ang lapad, sakto lang din ang haba, manipis. Tapos yung material nito ay Gika yarn din. Tingnan nyo guys oh. Dito naman guys sa collar lining niya ay meron ako nararamdaman na foam. Malambot, sakto lang yung kapal. Tapos meron ako nararamdaman na heel counter. Yung
Yung midsole nito guys ay Rhinitron Dual Density Supercritical midsole. Tapos yung midsole nito guys ay double layer. Itong nakikita nyo na to, tapos ito ay merong 88% NAD feedback. Tapos yung hindi nyo nakikitang midsole na nandito sa loob, meron itong 92% NAD feedback. Tapos malambot yung midsole na nandun sa loob kaysa dito sa nasa labas. Ganito guys, yung midsole may pa-curve sa loob, tapos nandun yung nakasalpak na midsole na malambot. Etong sapatos guys ay mataas kasi merong kapal yung rear foot nito ng 38mm. Mataas yan guys. Tapos dito sa forefoot meron 35mm. Mataas yan guys. At meron itong 3mm drop. So napaka-natural ng foot strike natin dito dahil napakababa ng kanyang drop. So pwede ito sa forefoot striker at sa midfoot striker. So pakaramdaman ko guys kung pwede ito sa heel striker. Dahil meron itong makapal na midsole, titingnan ko, papakaramdaman ko kung stable pa rin ito. Kapag tinitingnan ko guys yung midsole ng ganitong angle, ang aggressive niya kasi ang taas ng curve. So papakaramdaman ko kung aggressive ba talaga ito. So meron itong silver carbon wire T800 carbon plate na naka-expose dito sa outsole niya. Ito guys. Tapos ito guys, may tatlong properties. Yung design guys ng carbon plate nito ay paganon. Yan. Ganyan. Hindi siya yung pagano na pabagsak na kaagad. Yung properties ng carbon plate dito sa rear foot ay para sa arch protection kasi naka-curve yung carbon plate nito. Tapos yung dito sa gitna, nag-i-improve ng stability. Tapos rolling, pushing forward. Yung properties naman ng carbon plate dito sa forefoot ay para sa step extension efficiency. Yung rubber outsole naman ito guys ay CPU-based casting polyurethane na mayroong properties na wear resistant at 60% lighter than ordinary rubber. Tapos kapag tinitingnan ko ito guys, makapal siya. So balikan nyo yung video na to kung madaling mapudpod yung rubber outsole nito. Dahil ipapakita ko rin yung rubber outsole nito pagkatapos kong itakbo ng half marathon. So tingnan natin guys yung insole nito. So yung insole niya guys ay makapal. Hindi super lambot. Yung lambot niya guys ay mabilis bumalik. Maganda to sa speed training. Basic experience ko sa una kong sapatos na nireview na Iris Band. Kasi parehas lang sila ng insole. May naka-emboss tapos malambot. Mabilis din bumalik. Merong support sa arch. Naka-emboss dito sa heel. Malambot. Mabilis din bumalik. Tapos pa-curve dito sa heel. So ibig sabihin nakalak ng maayos dito yung heel natin. Meron din butas-butas para sa pagiging breathable niya. Soft yung nararamdaman ko dito, hindi madulas. Tapos may nakalagay sa kanyang Irons Band. Napansin ko lang guys dito sa outsole niya, dito sa forefoot ay malapad. Tapos dito sa bandang rear foot, dito sa part na to, malapad tapos paliit. Sukatin natin guys para may reference tayo. Dito sa pinakamalapad, nakakuha ko dito ng 103.5 mm. Tapos dito sa pinakamalapad, dito sa rear foot, sukatin natin. 78.1 mm. Tapos dito sa gitna, 30.2 mm. So pakaramdaman ko ito kung mayroong effect ba yan sa stability nitong sapatos. Nga pala guys, kung mas malaki pa yung size ng sapatos na ginagamit nyo kaysa sa akin, mas nadadagdagan nun yung sukat nito. At saka estimated lang yung sukat ko dito. So timbangin natin ito guys kung ilang grams ito sa size ko. So size 7 ito guys. $228 grams sa size ko. So magaan itong sapatos na ito. So tara, itakbo na natin to sa half marathon. Sinubukan ko to sa uphill. At sinubukan ko sa downhill.
Half marathon, oras 1 hour and 57 minutes, average pace 5 minutes and 33 seconds, max pace 3 minutes and 49 seconds. Elevation gain 197 meters, average SR 147 BPM. Pag-usapan natin guys ang fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box, maluwag yung nararamdaman ko dito. Tapos dito sa gitna, medyo maluwag ng konti. So sa tingin ko, pwede dito sa malapad na paa. Huwag lang sa sobrang lapad na paa. Medyo malapad na paa at normal na lapad na paa. Hindi ko marerecommend dito sa narrow ang paa dahil maluwag itong sapatos tsaka walang strap, baka sasayaw na yung paa nyo dito sa loob ng sapatos. Sa tingin ko, magiging unstable ito sa mga narrow ang paa. Pagdating naman guys sa sizing, ito ay true to size. So habang naglalakad ako, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito. Wala akong nararamdaman na bounce, matigas yung nararamdaman ko. Pero kapag dinidiganan ko, ginaganon ko yung paa ko dito sa heel, malambot yung nararamdaman ko dito sa heel. Pero dito sa forefoot, medyo matigas. Nung tumakbo na ako, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito. Nagpe-pace ako dito ng 5 minutes and 44 seconds to 50 seconds. Wala akong nararamdaman na lambot sa midsole nito. Matigas yung nararamdaman ko. Pero wala akong nararamdaman na masakit yung talampakan ko sa pagiging matigas ng midsole nito. Sa ganyang pace. Hinayaan ko lang at nung nasa 2 km na ako, pababa yung ruta, napabilis ako dito at nagpe-pace ako ng 5 minutes and 2 seconds. Nakaramdam ako ng konting malambot sa midsole nito. Sa tingin ko, itong sapatos ay para sa fast pace. Hindi pwede ito sa mabagal na pace sa mga 6 minutes, 7 minutes per kilometer. Matitigasan kayo sa midsole nito. Sa pagiging responsive naman ito guys, napaka-responsive ng midsole nito sa mabilis na pace sa mga 4 minutes per kilometer at 3 minutes per kilometer. Mararamdaman mo na yung malambot na midsole nito. Hindi super lambot guys. Malambot lang. Na meron pa rin ako nararamdaman na konting tigas. Yung konting tigas na yan ay maganda para sa speed training dahil sa kapag sobrang lambot yung midsole, merong delay yung response ng sapatos. Yung nararamdaman ko response sa midsole nito dahil sa medyo may pagka-firm yung midsole nito, kapag pinipress ko yung midsole pababa, may belo pataas na malakas. Pero hindi mabilis, hindi naman delay. Sakto lang yung bilis ng response ng midsole nito. Sa pagiging stable naman guys, napaka-stable nito sa pantay na kalsada. Hindi ko nararamdaman na gumigewang yung paa ko dito sa loob ng sapatos kahit medyo maluwag ng konti dito sa toe box. Nung sinubukan kong idaan sa biglang likong kalsada, yung pael, stable pa rin at hindi ako nakakaramdam na nawawalan ako ng balanse habang tumatakbo. Nga pala guys, yung design dito sa outsole, itong midsole, itong palit na to, hindi naman naka-effect sa pagiging stable nitong sapatos. At itong back nga guys, medyo malambot ito. Oh. Hindi naman naka-effect sa stability rin itong sapatos. Pero kung yung paa mo ay flat at nag-overpronate ka, kailangan medyo matigas ito para nakalak ng gusto yung heel mo dito. Guys, napaka-aggressive nitong sapatos. Nung nagsisimula pa lang akong tumakbo at nagwa-warm up ako, nagpe-pace ako ng 5 minutes and 50 seconds, pakaramdam ko, purpot palagi yung unang bumabagsak sa ground. Tapos gusto niya akong patakboy ng mabilis. Nung nasa 10 km na ako at pumikap ako ng mabilis na pace, nakapick up kagad ako dahil sa pagiging aggressive nito. Subukan natin pumikap na mabilis na pace. At tumabot yung pace ko ng 3 minutes and 49 seconds. At hanggang matapos yung half marathon, pakaramdam ko, purpot pa rin yung nauunang bumagsak sa ground. Pero nung tinitingnan ko yung video, nagpupurpot strike ako at midfoot. At dahil dyan, hindi ko ito marirecommend sa striker. Pero kung nag-aaral ka mag-purpot strike at midfoot strike, pwede mo itong gamitin. Yung rubber outsole naman nito guys ay makapit sa kalsada. Hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito. At ito na guys ang nangyari sa rubber outsole nito sa half marathon na takbo ko. Tingnan nyo guys. Dito may konting-konting gas-gas. Tapos dito, may gas-gas siya. Hindi naman ganun kalala. Dito sa kabila. So para sa akin, durable yung rubber outsole nito. Sa half marathon na takbo ko dito, hindi ko nararamdaman na yung midsole nito ay dumadapa na. So sa tingin ko, aabot ito ng marathon to ultramarathon distance. At pwede natin ito gamitin sa speed training at race day. So pag-usapan natin guys ang durability nito. So napag-usapan na natin to sa rubber outsole. Dito naman tayo sa dikit. Tingnan nyo guys oh. Wala akong nakikita ditong natuklap o nawala ng dikit. Nakadikit pa rin ng maayos. Dito sa kabila. Dito sa front. Nakadikit pa rin. So para sa akin, durable yung kanyang upper layer. Dito naman guys sa midsole, meron akong nakikitang maliliit na bitak-bitak dito sa baba. Pero dito sa taas, wala. Dito lang sa baba. Hindi naman ganun kalalalim. Dito sa kabila guys, maraming bitak-bitak.
Merong mababaw at merong malalim. Dito sa taas yung malalim. Dito rin pala sa kabila guys. Ayan. So pag-usapan natin guys ang nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Guys, ang sarap ng itakbo sa mabilis na pace sa mga 4 minutes per kilometer at 3 minutes per kilometer. Nagustuhan ko din yung roomy na toe box nito. Comfortable yung nararamdaman ko. Nagustuhan ko din yung pagiging breathable ng upper layer nito. Hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos kahit na tumatakbo ko ng mabilis na pace. Nagustuhan ko din yung kanyang heel counter dahil sa nung tumatakbo ko ng 3 minutes per kilometer, hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung aking heel dito sa heel counter niya. At syempre, nagustuhan ko yung pagiging magaan nito. Effortless yung bawat takbang ko. Ang hindi ko nagustuhan dito guys, madaling lumuwag yung kanyang sintas. Nung nasa 9 km ako, tumigil ako sa takbo dahil sa natanggal yung pagkatali ko dito. Isang buho lang yung pagkatali ko dito sa sintas niya. Itong kanan na natanggal ang pagkatali. Pero kung dalawa yung pagkatali ko dito, hindi matatanggal yung pagkatali nito. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito ay nagkaroon kagad siya ng bitak-bitak na hindi ako sanay sa mga nire-review kong sapatos. Naiintindihan ko naman guys kung bakit nagkaroon kagad ito ng bitak dahil sa itong midsole ay hindi buo. Double layer to tapos naka-curve. Dahil doon mabilis mag-bend itong midsole dito sa taas. Naan siya ang dahilan kung bakit mabilis magbitak-bitak dito sa taas. Sa mga nagtatang dyan kung parehas ba ito ng X-Step 160X 60 Pro. Kunin ko lang guys. Pagkumpare natin. Kapag tinitinan ko guys yung kanyang outsole, parehas yung design. Pero maliit yung kay X-Step. Malapad yung kay Aarons Band. Tingnan nyo guys. Magkaiba din yung texture ng kanilang carbon plate. Dito naman sa upper, tingnan nyo guys. Mas manipis yung kay X-Step kaysa kay Aarons Band. Yung back, dito sa heel counter. Pero yung outsole, may pagka-similar. Kung tatanungin nyo guys kung alin na magaan sa dalawa, mas magaan itong X-Step. Nasa 40 plus ang difference nila. So mas magaan ito, mas effortless yung takbo natin dito. At mas malambot yung midsole nito kaysa kay Aarons Band. Pero nasa 10,000 plus ito at ito ay nasa 2,000 plus. Spacious ito at ito ay spacious din. So depende sa budget nyo at sa preference nyo. So ayan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Maraming salamat po sa panonood at Transy po.